Kumuha nga ba ako ng sakit sa ulo? 3 years ago, nag-decide ako na kumuha ng sasakyan. Yung hanap kong sasakyan, yung tipong swak sa budget pero marami ka nang pwedeng paggamitan. At ang napili ko ngang kunin ay ang Toyota Tamaraw FX. Ito na yung magiging family car, delivery car, pati camping car. Lahat ng pwede niyang gawin, all around na. Sa madaling salita, siya na yung magiging jack of all trade na service vehicle namin. Dito nga po nagsisimula ang kwento ni Jack. And this is episode 1 of Jack the Tamaraw FX. Taong 2023 nung makuha ko siya. Ginamit ko yung konting ipon ko. May trabaho ako sa umaga sa opisina. Rumaraket din ako bilang DJ o sound tech sa isang bar sa Marikina paggabi. 1 taon ko lang ginawa yung racket na yun sa gabi tapos tumigil na ako. Ang hirap kasi magpuyat tapos papasok ka pa sa umaga. Matapos nga makaipon ako sa racket na yun, bumili na ako ng sasakyan. At first time kong makabili ng sasakyan at hindi pa ako talaga masyadong maalam. Running condition naman daw siya bago siya ma-stuck sa garahe. Sinubukan namin i-start at umaandar naman siya. Pero sabi niya, need pa rin ipacheck sa mekaniko kung may dapat gawin. May aircon pero walang freon. Luma at may mga kalawang pero nakarehistro. At higit sa lahat, pawis steering. Medyo may pintas din si airpot sa mga nakita niya pero kinuha ko pa rin kasi decided na ako eh. Kako, ipapagawa na lang yung mga yan. Kala ko ganun kadali eh. Tigas kasi na ulo ko. Sabi ng may-ari, ipacheck daw yung cylinder head kasi parang may singaw. Ibabawas na lang daw niya sa presyo kung magkano magagastos. Nagkaigihan nga at alam na ng mekaniko kung anong gagawin. Nireplace yata yung cylinder head tas nagpalit ng cylinder gasket. Change oil pati oil filter. Palit ng air filter. Palit din ng lahat ng spark plugs. Palit ng mga pump belts at saka kung ano-ano pa. Di ko na malaya nakaubos na ako ng 6,000 bukod pa yung bayad ko sa kanya. Pinalitan lang yung mga dapat palitan sabay tune up. Nung maayos na yung andar niya, dun ko na pinag-practicean i-drive. Pero kahit excited akong i-drive siya, hindi ako basta lumalayo kasi baka magka-problema. Puro test drive lang sa malapit. Kumbaga ginagamay ko lang siya. Hanggang sa biglang nagka-emergency yung mga tiyuhin ko, kailangan nilang umuwi ng Batangas. May Tamaraw FX din sila, ang problema, paso yung rehistro, hindi nila magamit. E sa kagustuhan kong ma-test drive to sa malayo, edi pinahiram ko tong sa akin. Hindi nga lang ako kasama kasi may pasok ako sa trabaho nun. So bumiyahe nga sila at alam nyo kung ano nangyari. Papunta pa lang, tumirik sila sa SLEX. Naputol daw yung contact point. At dahil nga parehas kami ng unit na Tamaraw FX, alam niya kung paano ayusin. At sinuswerte naman talaga sila. Mayroon palang reserbang contact point dun sa dashboard ko na yung lalagyan ng barya. Nakalagay dun kaya kinabit niya agad. Papunta pa lang yun iba pa yung pabalik. Nung pabalik naman sila, bumuhos yung malakas na ulan. Walang aircon yung sasakyan ko, nagmo-moist sa loob. Wala silang choice kundi buksan yung mga bintana. Dahil nga malakas yung ulan, pumapasok yung tubig sa loob, nababasa sila. Tapos yung bubong pala ng Tamaraw ko, may butas din sa may parting may kalawang. Di lalo na naman silang nabasa sa loob. Ayun, di nakita ko kung ano yung mga dapat ipagawa. Pero hindi ako kasama dun sa naaberya kasi hindi nga ako sumama eh. Sa susunod na episode, papakita ko sa inyo kung paano inayos yung mga nasira, kung anong ginawa ko dun sa contact point tsaka dun sa bubong. Sa dulo ng bawat episode nitong si Jack the Tamaraw FX, maganda siguro kung ilalatag ko yung mga nagastos ko. Hanggang sa matapos ko tong project na to. Hindi ko to ibebenta dahil may value sa akin to. Unang sasakyan ko to, pinaghirapan ko yung pambili dito. Marami pang gagawin dito. Pangarap ko tong pagandahin paunti-unti. Kung paano ko gagawin yun, pagsisikapan ko. Kaya napapaisip tuloy ako.